Filipino 5, Quarter 4, Week 3, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paghahambing ng iba't ibang dokumentaryo, paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa isang usapan o chat, hugnayang pangungusap. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang paghahambing ng iba't ibang dokumentaryo, paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa isang usapan o chat, hugnayang pangungusap. Para sa most essential learning competencies, na paghahambing ang iba't ibang dokumentaryo at nagagamit ang iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsali sa isang usapan o chat. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matututunan mo ang paghahambing ng iba't ibang dokumentaryo at makagagamit ng huwarang pangungusap sa isang usapan o chat. Ano ang dokumentaryo? Ang dokumentaryo ay nagbibigay impormasyon tungkol sa katotohanan, sitwasyon at realidad sa lipunan, sa buhay ng isang tao o sa isang lugar. Ang layunin nito ay upang mapamulat o matuto ang tao sa tunay na sitwasyon o pangyayari sa isang tao o lugar. Karaniwang nakatuon ito sa kahirapan at korupsyon, problema sa edukasyon at iba pang suliraning panlipunan. Dokumentaryong pampelikula. Ang dokumentaryong pampelikula ay mayroong pangunahing layunin na magbigay impormasyon, manghikayat, magpamulat ng mga kaisipan at magpabago ng lipunan. Sa mas malawak nitong pakahulugan, ito ay isang ekspresyong biswal na nagtatangkang makita ang realidad at katotohanan. Maaring ibang tao o mga tao ang gumaganap sa paglalahad ng kwento. Dokumentaryong pantelebisyon. Ang dokumentaryong pantelebisyon ay mga palabas na naglalayong maghatid ng komprehensibo at estratehikong proyekto na sumasailalim sa katotohanan ng buhay at tumatalakay sa kultura at pamumuhay sa isang lipunan. Ang aktwal na tao at lugar ang ipinakikita, kasabay ang pakikipanayam sa mga ito. Ang dokumentaryong pampelikula at dokumentaryong pantelebisyon ay parehong naglalayon na imulat ang kaisipan ng tao sa totoong sitwasyon o mga pangyayari sa lipunan. Ngayon ay alamin natin ang pagkakaiba ng dokumentaryong pampelikula at dokumentaryong pantelebisyon. Sa dokumentaryong pampelikula, mas mahaba at mas pinaghahandaan. Samantalang sa dokumentaryong pantelebisyon, mas maikli. Sa dokumentaryong pampelikula, mas komprehensibo. Sa dokumentaryong pantelebisyon naman, ito ay serye ng palabas. Sa dokumentaryong pampelikula, sa isang sinemahan ito pinalalabas. Sa dokumentaryong pantelebisyon naman, mas kombinyenteng panoorin dahil maaari mo itong panoorin sa bahay, ngunit may mga pagkakataon na ipinapalabas ito sa isang sinehan. Sa dokumentaryong pampelikula, mas magastos ito i-produce. Samantalang sa dokumentaryong pantelebisyon, hindi masyadong magastos gawin. Sa dokumentaryong pampelikula, may pagkakataong ginagampanan ng ibang tao. At sa dokumentaryong pantelebisyon naman, ginagampanan ng aktwal na taong pinagkuhanan ng kwento. Ano ang chat? Ang chat ay maikling pag-uusap o pakikipag-usap sa isang palakaibigan at impormal na paraan. Tumutukoy sa proseso ng pakikipag-usap
pakikipag-ugnay o pagpapalitan ng mga mensahe sa internet. Nasasangkot ito ng dalawa o higit pang mga individual na nakikipag-usap sa pamamagitan ng isang serbisyo o software na pinagana ng chat. Ang chat ay maaaring maihatid sa pamamagitan ng teksto, pasalita, audio, visual o audiovisual (AV) na komunikasyon sa pamamagitan ng internet. Ano ang hugnayang pangungusap? Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng sugnay na nakapag-iisa at sugnay na di nakapag-iisa. Halimbawa, isang araw nangulimlim ang buong kapaligiran. Sa pangungusap na ito, ang salitang isang araw ay sugnay na di nakapag-iisa. Nangulimlim ang buong kapaligiran, ito naman ay sugnay na nakapag-iisa. Tignan pa natin ang ibang halimbawa. Nagsimula sa kanilang imahinasyon ang mga bagay na ito ngunit ngayon nagkatotoo na. Sa pangungusap na ito, ang salitang nagsimula sa kanilang imahinasyon ang mga bagay na ito ay sugnay na nakapag-iisa. Ngunit ngayon nagkatotoo na ay siya namang sugnay na di nakapag-iisa. Isa pang halimbawa, siya ay umiiyak habang pinapagalitan ng ina. Sa pangungusap na ito, siya ay umiiyak ay ang sugnay na nakapag-iisa. Habang pinapagalitan ng ina, ay siyang sugnay na di nakapag-iisa. Ano nga ba ang sugnay na nakapag-iisa? Ang sugnay na nakapag-iisa ay nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Tinatawag din itong punong sugnay. Ano naman ang sugnay na di nakapag-iisa? Ang sugnay na di nakapag-iisa ay mayroon ding paksa at panaguri, ngunit hindi ito nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Tinatawag din itong katulong na sugnay. Kailangang isama ito sa sugnay na nakapag-iisa upang maging buo. Sinisimulan sa mga pangatnig na upang, na, ng, kaya, kung, samantala, kapag, pag, dahil, kahit, sapagkat, pagkat, subalit, hindi, kundi, at iba pang kauri nito. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng check kung tama ang pahayag at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ang dokumentaryong pampelikula ay mas mahaba kaysa sa dokumentaryong pantelebisyon. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Pangalawa. Ang dokumentaryong pampelikula at pantelebisyon ay parehong maaaring ipalabas sa sinehan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, mas maraming matututuhan sa dokumentaryong pantelebisyon kaysa sa dokumentaryong pampelikula. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pang-apat, ang dokumentaryong pantelebisyon ay mas mahaba kaysa sa dokumentaryong pampelikula. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. At pang-lima, mas malaki ang nagagastos sa paggawa ng dokumentaryong pantelebisyon kaysa sa dokumentaryong pampelikula. Ito ba ay check o X? Magaling, ito ay X. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, punan ng angkop na hugnayang pangungusap ang sumusunod na usapan upang mabuo ito. Piliin ang sagot mula sa mga pangungusap na nasa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. At narito ang mga sagot na inyong pagpipilian. Ito ay nasa loob ng kahon. Magka-chat sa Messenger ang magkakaibigan. Ana, nakita niyo na ba si Beth? Ruth, oo. Ano kaya ang angkop na sagot ni Beth?
para kay Ana. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Magaling! Ang tamang sagot ni Ruth ay... Oo, nakita ko siya kahapon habang nagwawalis ako sa aming bakuran. Alexa, nakausap mo ba siya? Ruth, oo. Alexa, kailan pa sila bumalik sa Pilipinas? Lisa, ano naman kaya ang angkop na sagot ni Lisa para kay Alexa? Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Magaling! Ang angkop na sagot ni Lisa ay... Dumating sila noong Martes, ngunit hindi nila kasama ang tatay niya. Ana, hanggang kailan daw sila rito? Ruth, ano naman kaya ang angkop na sagot ni Ruth? Tama! Dito raw muna sila sa Pilipinas habang wala pa silang pasok sa paaralan. Alexa, ganun ba? Sana minsan magkita-kita tayo. Ana, oo nga. Ano naman kaya ang angkop na sagot ni Ana para kay Alexa? Tama, ito ay... Mag-picnic tayo sa bukid para maging masaya ang bakasyon ni Beth. Lisa, tama. Ano naman kaya ang angkop na sagot ni Lisa? Magaling! Siguradong marami tayong mapagkwekwentuhan kapag nagkita-kita tayo. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng isang dokumentaryo, alin sa dokumentaryong pantelebisyon o dokumentaryong pampelikula ang iyong gagawin? Bakit iyon ang iyong pinili? Gumawa ng isang talatang binubuo ng 3 hanggang 4 na pangungusap na nagpapaliwanag ng iyong sagot. At narito naman ang rubrics para sa paggawa ng iyong pangungusap. Nilalaman at kalinisan, 5 puntos, maayos na nailahad, madaling maunawaan ang ginawang paliwanag. Malinis ang pagkakasulat ng talata. 4 na puntos, maayos na nailahad, madaling maunawaan ang ginawang paliwanag. Hindi gaanong malinis ang pagkakasulat ng talata. 3 puntos, hindi maayos na nailahad, hindi madaling maunawaan ang ginawang paliwanag. Malinis ang pagkakasulat ng talata. At 2 puntos, hindi maayos na nailahad, hindi madaling maunawaan ang ginawang paliwanag. Hindi gaanong malinis ang pagkakasulat ng talata. At para sa halimbawang sagot, kung ako ay bibigyan ng pagkakataon na gumawa ng isang dokumentaryo, ang aking pipiliin ay ang dokumentaryong pantelebisyon dahil ito ay maikli lamang at hindi masyadong magastos gawin. Mas kumbinyenteng panoorin dahil maaari mo itong panoorin sa bahay. Ginagampanan din ito ng aktwal na taong pinagkuhanan ng kwento. Para naman sa pagsasanay bilang 4, sa panahon ngayon, kailangan nating magkaroon ng malusog na pangangatawan. Sa tulong ng iyong nakatatandang kapatid o sino man sa mga nakatatandang kasama sa bahay, gumawa ng maikling usapan o chat kung ano ang ginagawa o kailangan gawin upang maging malusog. Gumamit ng hugnayang pangungusap sa gagawing usapan. Para sa rubrics ng inyong gagawing chat, ang 5 puntos ay madaling maunawaan ang ginawang usapan, gumamit ng hugnayang pangungusap. 4 na puntos, hindi madaling maunawaan ang ginawang usapan, gumamit ng hugnayang pangungusap. 3 puntos, madaling maunawaan ang ginawang usapan, hindi gumamit ng hugnayang pangungusap. At 2 puntos, hindi madaling maunawaan ang ginawang usapan, hindi gumamit ng hugnayang pangungusap. At narito ang halimbawang sagot. Magka-chat sa Messenger ang mag-ina. Nanay, kumusta ka na dyan anak sa Pilipinas? Sinusunod mo bang lahat ng mga biling ko sa'yo? Lovely. Opo inay, lahat po ng bilin ninyo ay sinusunod ko, lalo na po ang pagkain na masusustansyang pagkain. Nanay, anak, palagi kang kumain ng gulay at prutas upang lalong maging malusog ang iyong katawan.
Lovely. Opo, inay. Sa katunayan nga po, araw-araw na may halong gulay ang lahat ng inuulam namin. Lahat po ng niluluto ni Lola ay masarap. Nanay, natutuwa ako anak at mahilig kang kumain ng gulay. Tandaan, ang dokumentaryo ay nagbibigay impormasyon tungkol sa katotohanan, sitwasyon at realidad sa lipunan, sa buhay ng isang tao o sa isang lugar. Ang dokumentaryong pampelikula at dokumentaryong pantelebisyon ay parehong naglalayon na imulat ang kaisipan ng tao sa totoong sitwasyon o mga pangyayari sa lipunan. Ang chat ay maikling pag-uusap o pakikipag-usap sa isang palakaibigan at informal na paraan. Tumutukoy sa proseso ng pakikipag-usap, pakikipag-ugnay o pagpapalitan ng mga mensahe sa internet. Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng sugnay na nakapag-iisa at sugnay na di nakapag-iisa. Ang sugnay na nakapag-iisa ay nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Tinatawag din itong punong sugnay. Ang sugnay na di nakapag-iisa ay mayroon ding paksa at panaguri, ngunit hindi ito nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!